araw sa inyong lahat, mga ka-members. Ating pag-usapan today ang tungkol sa how to claim DSWD Centenarian cash gift, no? Kasi kapag ikaw ay naging centenarian, 80, 90, 100 up, no? Meron po kayong cash gift. Malaki-laki din po to, no? So pag-usapan natin yan today. But if you are new to my channel, pakisuyo yung subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Okay? Now, how to claim? Kasi we have a comment from our live today na sabi niya na how to claim DSWD Centenarian. No? Pwede daw ba yung anak niya magka-claim? No? So bigyan daan natin ito. DSWD Centenarian Program, how to claim it. Okay? Alright. So sabi ng DSWD, sabi dito, we Filipinos value our families. We care for our elders, especially our relatives. No? So tayong mga Pilipino daw, no, may value tayo sa family natin, no? Talagang tinitake care natin, take good care ng ating mga elders or mga senior citizens, especially related sa atin. So this is why the DSWD Centenarian Program was created. No? To make sure that these special people have a comfortable life and are not forgotten by society. So sabi ng DSWD na talagang mayroong program para sa mga senior citizens, no? Lalo-lalo na kapag centenarian na. Ibig sabihin, umabot na silang 80 years old, 90, 100 and up. Okay, so para magkaroon sila ng normal part of life daw. Sabi ng isang na isang congressman, yung pagkakaroon ng normal pa ba ang life nila na hindi na daw nila kilala yung yung pera, no? Sana nga daw 60 years old ibibigay na daw yon. Well, sana nga, hindi lang naman yan ang ginagawa ng gobyerno kasi, no, dami-dami sila mga ginagawa na para sa constituents nila. Okay. Now, these are ways so we can make it more appealing. So one approach is the DSWD's Centenarian Program, which benefits the elderly population and in the country. Okay, all right. So, sabi dito, if you're interested in learning more about the program and the specifics, so basahin natin, no? Basahin natin ng what is this WD Centenarian Program. A couple of years ago, Republic Act 10868 was issued to honor and grant privileges and benefits to Filipino centenarians or those reaching the age of 100. Okay, the bill was referred to as Centenarian Acts of 2016. So the program, which is known as the Centenarian Program, is carried out by DSWD. It involves the various field offices and local government units. So ang programang ito, no, na tinatawag na Centenarian Program ay ang tawag dito ginagawa, no, ng gobyerno sa pamagitan ng DSWD. So nag-involve ito ng mga iba't ibang field offices at local na gobyerno, no, local government units sa ating bawat lugar. So ano yung mga benefits sa mga centenarians, no? Okay, so sabi dito, what are the benefits of centenarians? So, to be eligible for a centenarian program, an applicant must be at least 100 years old. So, centenarian nga, century old na. Pero hindi lang yun ang 100 years old ang inano ng DSWD. Meron ding 80 years old at 90 years old. So, magkano yung 80 years old pamigay? 10,000. Yung 90 years old, 20,000. Ang 100 years old is 100,000. Pag umabot ka ng 101,000, may bonus ka pang 1 million. Oh, 101 yon, may bonus kang 1 million. Okay? Ganda, no? Alright.
Kaya lang, ilan lang yata ang makakaabot ng 101 tapos siguro ulyanin na. No? Paano pa nila yun ma-experience? I mean, paano pa nila ang tawag doon? Na yung pera na 1 million, may enjoy yung 1 million. Hindi naman maka-travel na para manood ng magandang lugar sa iba't ibang lugar, no? Makabili ng mga magagandang kotse, magagarang damit, masasarap na pagkain. Wala na no? Yan o pa nga ba? Pwera na lang sa iba. Meron kasing 101 na, 110 na, pero akala mo 80 lang no? Sana nga marami pa. Okay. So anong sinasabi ang ano pa yung mga benefits dito? So each centenarian daw will receive 100,000 as a gift money and a letter of felicitation signed by the president. Parang plaque ba, Parang ano sabi dito yan, certificate mo bilang nag 100 years old ka. Ano? So hindi lang yung letter of felicitation kundi gift money din na 100,000. Okay. Now for deceased centenarians, no, a posthumous plaque of recognition will be awarded to their nearest surviving relative. Okay, pagka namatay na no, mabot na ng 100 pero namatay siya after, may recognition daw na ibibigay doon sa pinakamalapit na relative. Siguro anak, pinakamalapit yon, no? In addition to this national benefits, each city or town that has qualified centenarians will also receive plaque of recognition and cash incentives from their respective local government units. So, dagdag pa daw dito sa national benefits na to, no? Ang kada city or yung lungsod na nagkaroon ng centenarian, makakatanggap din daw ng plaque of recognition na meron sila sa lugar nila na may centenarian dyan, no? Okay, so hindi lang plaque, may cash din daw, incentive, no? Para sa mga respective local government units. Okay, kasi yung government units nila, local government units, sila yung nag-aalam kung ano mga kailangan ng mga kanilang mga membro no diyan sa kanilang lugar para umabot ng ng 100 kasi pag umabot yun, pag inalagaan nila yung mga senior citizens diyan umabot ng 100, hindi lang yung senior citizens ang makakatanggap no kundi meron ding silang mga matatanggap. Okay? All right. So, ano yung requirement? Dito tayo sa requirement no? Okay. So, di naman siguro mahirap gaano. Kaya naman to requirements na to. Ano-ano ba to? So, ang centenarians can apply for the program by presenting the necessary documents to local governments or DSWD. So, the fields office of the agency must endorse the documents. Okay. So, ang centenarian daw mag-a-apply sa programang ito. So, at mag-provide din sila ng tawag dito yung mga documents nila. Ano-anong documents to? Pag-usapan natin yan. No, doon sa local government or sa DSWD. Yan ang kanilang ibibigay doon para makapag-apply. Ano-ano to? Una, yung birth certificate. Para makita doon na totoong na isilang siya ng ganito, 100 na nga siya. O, di ba? Or Philippine passport. Okay. So in the absence of the above documents, any of the following primary IDs may be submitted. So pagka in absence of documents above, pag wala dito, walang birth certificate or walang passport, pwede itong yung dito, madami itong pwede, no? Pwede itong senior citizens ID or Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA ID, pwede. LTO ay issued driver's license kung mayroon siya, or SSS ID, GSIS ID, PRC license, postal ID, voters ID or COMELEC certification, or other IDs that indicate Filipino citizenship and year of birth. Okay. All right. So kung wala din dyan, meron pa. In the absence of above primary IDs, no, any two dito sa secondary documents. Or baka meron siyang marriage certificate, children's birth certificate, baptismal or confirmation certificate, old school or employment records, or affidavit of at least two disinterested persons. Okay.
So centenarian Filipinos residing in other countries can present their ID. So ito yung tanong, no? Kapag na yung centenarian nasa ibang bansa, anong gagawin? So ang centenarian Filipinos residing in other countries can present their IDs to the Philippine Embassy. So these documents will then be forwarded to the Commission on Filipinos Overseas. Okay. So pinakamalapit man embassy, doon mo ibigay yung kanilang requirement. So how to qualify for centenarian program? Okay. At the community level, records from the Office of Senior Citizens Affairs or OSCA, recipients of social pensions, no, listahanan and other databases of a similar nature will be used to identify target beneficiaries. So ang OSCA andun yung doon din pwedeng doon na meron silang listahanan, meron silang databases, no, sa pwedeng beneficiaries na magiging centenarian. The same may be said about people who live in residential care homes regardless of whether they are publicly or privately run. Okay. During this time, information gathered from the Commission on Filipinos Overseas will be used to locate Filipino centenarians currently residing outside the country. Okay. So, information gathered from Commission of Filipino Overseas. So pag yung nakuha ng embassy, no, meron silang doon, no, information sa database din nila, hanapin nila yung nagcentenarya na. So kailangan din nilang i-check kung yung mga nandun sa abroad, yung mga matatanda na kung anong edad na yon. Baka buhay pa, tas tag dito, may 100 years na, no? Centenarya na. Okay. So, verification phase, ito mahaba-haba to, you know. Once beneficiaries have been identified, they will be verified for accuracy. At this time, the centenarian is required to present either their birth certificate or their Philippine passport in conjunction with the head of the OSCA. The city of municipal social welfare and development officer will be in charge of overseeing the process. So, kailangan pag i-verify, yung sinubmit mo sa embassy, i-verify pa yun, may phase yun na verification. No? Alright. And then, hintayin mo lang. In the event that the centenarian does not possess a birth certificate or a Philippine passport, other primary secondary IDs may be required from them. So kapag wala ka naman dong birth certificate o passport, may secondary naman mga IDs, no, na i-require nila. Okay. Now after that, that's CMSWDO will provide the mayor or municipality with a list of centenarians that has been consolidated and verified, along with any additional paperwork that is required. So this will be forwarded to the relevant DSWD field office for consideration. Okay, so mayor, yung CSWC or MSWD bibigay ng mayor sa municipality ng listahan of mga centenarians na na-consolidate na verify nila. So ibibigay nila ito sa local government units, no? Para ma-forward it sa DSWD field office for consideration. So i-verify nila yon. So isa yon sa phase na kailangan dadaanan pag nasa abroad po kayo, no? So may channel ito. Ikaw, i-pass mo yung documents doon sa Philippine Embassy, then the Philippine Embassy will pass ito the verification, the CMSWDO, and then from them i-pass din nila to sa local government na kung saan nandoon ang resident ng or nakakilala ng centenarian yan. Okay? All right. So this WD field office may submit a request for the list to be cross-checked with the database of social pension recipients or other databases with comparable information. After that, the list will be finalized and delivered to this WD central office. So ano daw mayari? So ang field office, this WD field office, isubmit nila, mag-submit sila ng request
mga listahan, no? Andun yung mga listahan na submit sa local unit, and then ipa-cross-check pa nila yun sa database ng social pension recipients, no? Sa databases para i-compare nila information kung tama ba. And then pagkatapos niyan, the list will be finalized and mai-deliver na doon sa central office, DSWD, kung saan doon ipaprocess yung cash gift at saka yung ano pa yung mga plaque, mga ano pa ba yun, certification mo. Pirmahan din yan ng mga officials. Okay? So, notification of beneficiaries or distribution. So, after all the applications have been processed, the DSWD field office will then provide the MSWDO and OSCA with a final list of centenarians living in the city or the municipality. Ano, ang tawag dito, understandable naman yun, di ba? Lahat ng mga applications daw na na-process na, dumaan na ng phases, no? Ang DSWD field office mag-provide naman doon sa CMSWDO or OSCA na sa finalist ng mga centenarian na nakatira sa isang municipality, no? In return, ang MSWDO naman will send a letter notification. So magpadala ng sulat na written notification sa mga centenarian or their family. All documentation must be handed in 2 separate occasions, either to the OSCA or to the residential care facilities, if applicable. Okay. So yun po yun ang mga ano, no, talagang gagawin, no, at mga process. Okay? Now, on the first Sunday, ano ba to? First Sunday of October. Let's check. Which is designated as National Respect for Centenary. Every Sunday, first Sunday sa October ba pala to? Designated ito as National Respect for Centenarians Day or on the actual day of Centenary's 100th birthday. Whichever comes first, yun ba first Sunday or yung 100th birthday. So the DSWD field office will present the centenarian with the centenarian's gift in the amount of 100,000 Philippine pesos, as well as the letter of facilitation on the same day, and the local government unit or LGU will present the centenarian with a plaque of commemoration in addition to a monetary incentive. So may plaque, meron ding felicitation, ang tawag dito, parang certification, no? Na umabot siya ng ganyang edad. During this time, the plaque of recognition, posthumous plaque of recognition will be presented by DSWD field office to the closest living relative of the deceased centenarians. Okay. Alright, so yun po yung mga sagot ng katanungan kung paano nila ma-claim yung centenarian gift. Okay? May mga phases po yan. Iuna pala doon, kung nasundan natin yung video, so kailangan ninyo pong i-pass ang inyong documents, so birth certificate or passport doon sa tawag dito. At may form din po 'yon. So alamin na lang ninyo sa embassy kung ano po yung mga dapat ninyong i-pass sa kanila. Then they will pass it face by face, no? Hanggang sa local ninyo. And then ipaalam sa inyong mga relative, pinakamalapit na relative. Okay? Alright. So yun po yun, no? Matatanggap ng ating centenarian. Okay. So aside from centenarian, as I mentioned earlier, no, na ang tawag dito, yung 80 years old and 90 years old, meron din po silang matatanggap. Okay? So if you want to know more about this, kasi pa rin din nahaba ang ating video, ilalagay ko po dito sa description, no, ang mga programs ng DSWD sa mga centenarians link, and then pwede po ninyo itong i-check. Okay? All right.
Okay, so hopefully na nakatulong tayo sa mga kamag-anak po, no, or sa mga centenarian mismo na kung ano ba yung mga process ng pag-claim ng kanilang cash gift, no? Kung ano ang process. Okay? And then ano po, kadalasan talaga yung sa local din 'yan. Kung andito lang ka lang naman sa Pilipinas, sa local 'yan, and then ipa-process din nila 'yan. Meron silang instruction, no, sa iyo. Yung nasa mga abroad, ang inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas po ay i-ano po, i-notify po 'yan ng DSWD Central Office. Okay po? Alright. Sino ba 'tong nag-ano? Basahin natin ito. Alright. I'm so sorry. So yeah, hopefully nakatulong ang ating video today, and if you still have questions, comment that in the comment section, and pagsikapan nating sagutin 'yan. Alright. Have a wonderful day and stay safe, everyone. Di kay may iniinda kang sakit na gusto mo ng agarang lunas. Tigil na po muna sa kakainom ng mga tableta at baka time mo ay masira. Blower na panlunas nasa Pilipinas na. Kung iyong mamasdan, mistulang blower lamang ng buhok pero lingid sa kaalaman ng marami, mayroon itong terahertz frequency, quantum technology at optical quartz light technology na kayang pumuksa ng anumang uri ng sakit sa iyong katawan. Ang radiant energy na ibinubuga ng iTeracare therapy device ay kayang tumagos sa iyong balat, internal organs maging sa iyong mga buto. Nasa may lalim ito na 20 hanggang 30 sentimetro upang ayusin ang mga baradong ugat at mapaganda ang daloy ng dugo sa katawan. Good morning po. My name is Ernie Tayag. I'm from Davao City, originally from Bataan. Ang aking health concern po or health problem ay meron po akong prostate enlargement. Ang una pong nangyari sa akin at the age of 41, doon ko na lamang meron ng prostate enlargement kasi po bigla pong sumakit yung aking tiyan tsaka likod na yung pain po is mas gusto ko pang mamatay. So, nagpa-check up po ako. Ngayon po I'm 53. So, dumating po ako sa point na umiihi na po ako ng dugo. Yung solid na dugo po. Pag umihi po ako, hindi po siya malaglag, not unless pindutin ko po yung dulo para malaglag po yung dugo. Ganun po kasolid yung iniihi ko. So, dumating na din po ako sa point na sa kakainom ko ng gamot, sobrang sakit na po ng aking tiyan at nagpo-produce po ng maraming sipon. Kaya sabi ko, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, paano ba ako gagaling nang hindi na iinom ng gamot? Kasi pagod na po ako uminom ng gamot at masakit na po talaga ang aking katawan. So, nakita ko po ang iTeracare sa isang group chat na may mga prostate po. So, tinandaan ko lang po yung iTeracare. Tapos ni-research ko na, then nakita po namin. Magaganda po lahat ng testimonies, kaya po ginawan po namin ng paraan, especially na aking asawa, na magkaroon kami. Nag-therapy po kami for 3 weeks. Yung 3 weeks po na yon, 10 minutes po dito sa may aking anus, sa may puson 10 minutes, then sa may likod 10 minutes. In 3 weeks time po, at the same time, inom ako ng energized water, hindi po talaga ako nagpapawala niyan. And in 3 weeks time, awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos talaga sa akin. Hindi na po ako umiihi ng dugo. Clear na po yung ihi ko at lubos ko pong pinagpapasalamat talaga sa Diyos, kay Lord, kay God na sinagot niya aking dalangin. Marami nga po nagtatanong kung sino nag-repair or sino nag-introduce ng iTeracare. Isa lang po ang sagot ko. Si Lord, dahil hiniling ko na pagalingin niya ako nang hindi na ako iinom ng gamot. Kaya matagal na po ako hindi umiinom ng gamot at nagbo-blow lang po ako regularly at pag-inom ng energized water. Kaya sana po makatulong din po sa tulad ng case na meron ako. God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po ang lahat. Thank you po.